Hi guys! Magandang araw. Magluluto tayo ngayon para sa aming lunch. Ang lulutuin ko ay adobong manok na may sitaw. Adobong sitaw na may manok yan. So, yan ang ating menu for today. Yan. So, hiniwa-hiwa na yung manok. Tinanggalan na ng taba-taba. Tsaka mga madulas-dulas dyan. Yan. Tapos yung sitaw na himay-himay na rin. And then, yan ang mga ingredients natin. May luya, may sibuyas, may kamatis na din. Ayan, sayang din ang kamatis itapon. May Nor chicken cubes. Ayan siya, may green bell pepper. Tsaka yung magic sarap, ang palasa natin. Ayan, so meron rin tayong soy sauce dyan, dark soy sauce. Ayan, tapos ayan. Ilagyan na ng mantika ang kawali kasi mag-start na ako ng gisa. Ayan, favorite kawali ko po yan. Yan. So, kada gisa ko, ang inuuna ko yung sibuyas. Yan, sibuyas. And then, yan, sunod na yung ating bawang. So, inuna ko nga pala yung luya. Yan, and then, sunod ko na rin yung bawang natin. Ayan. So, halo-haloin natin hanggang sa mag-little brown. And then, ilalagay na natin yung ating chicken. Ayan siya, guys. So, hinahalo-halo ko na. Halo kasi yan, start na tayo mag-isa. Yan, so halo-haloin natin hanggang little brown na siya. Ilalagay na natin yung manok pag little brown na yung ating sibuyas, bawang, luya, yan. Yan. So, ito lagi ang ginagamit kong kawali kasi medyo malalim siya, hindi siya kalakihan, medyo regular size siya. Tapos, ayan, lagi ko ginagamit to pag naggisa, pag may sabaw, ayan. Tapos yan ngayon, ilalagay na natin ang kamatis. Hindi ko naman siya dapat lalagyan ng kamatis, kaya lang nahiwa na ang kamatis, sayang din. Kaya, ihahalo ko na lang siya dito. Kasi nga, consumable naman yung lutuin ko ngayong araw na to. So, no need na. Kasi, sabi nila, at totoo naman, pagka may kamatis ang niluto ay mabilis siya mapanis lalo pag hindi siya natin ilalagay sa refrigerator. So ngayon nilagay ko na lang yung kamatis dahil nahiwa na siya, sayang naman. Lalo na uuwi rin kami sa syudad kasi nandito kami ngayon sa Shali, ayan. So every weekends lang kami dito. So ayan, consumable naman yung ulam namin ngayon kaya okay lang lagyan siya ng kamatis. Ayan, so adobong manok tayo ngayon na may sitaw. Sitaw na may manok, ayun. So, yan ang ating lulutuin ngayong araw. Ayan na siya. So, ilalagay na natin ang Nor chicken. Ay, Maggi chicken pala. Chicken cubes. Yan, so, dahil nga, maglagay ako ng pag adobong manok lang, hindi ako naglalagay niyan. Dahil nga meron siyang sitaw, so, maglalagay ako ng Maggi cubes. Yun. So, gisa na natin. Lagay na natin ang chicken. Pansin nyo guys, isang buong manok po yung aming niluto. Pero wala po yung mga backbone dyan. Kasi tinatanggal ko talaga yan. Pag nagluto ako ng manok, tinatanggal ko ang backbone. Yung mga sa likod-likod. Yung parang ano dyan ay tinatanggal ko po yan. Hindi ko yan sinasali. Kasi hindi rin kasi makakain. Kaya bakit ko pa isasali? Yan, ang sinasali ko lang dyan yung chicken breast, legs, ayan, pakpak. Yung leeg, hindi ko na rin yun siya sinasali pag nagluto ako ng manok. Ayun. So, ayan na siya. Nagisa na, natakpan yan. Tapos, ayan na siya. And then, mamaya ulit ay tatakpan na rin naman yan. At hayaan na kumulo-kulo, matuyo ng unti yung sabaw, saka maglalagay. Ayan, so ilagyan na rin siya natin ng magic sarap para manuot na yung timpla dyan, ang lasa dyan sa ating manok. Ayan. So, halo-haloin natin ulit and then tatakpan na rin siya natin. Ayan siya. So, yan, no choice na kasi wala na kaming isda. Sa totoo lang naman, kung mayroon na kaming ibang ulam, ayaw namin mag-ulam ng manok kasi nakakasawa na rin to. Kaya, no choice, ang dinala naming isda, tilapia ay ubos na. Kaya, ayan. So, na yan. Manok na ang ulam namin. Tapos, meron kaming sitaw, yan. Binili ko rin sa supermarket pag
Alam mo na, pamili ko ng mga kailangan nila dito. Ayun, so naglagay na rin ako ng soy sauce. Yang soy sauce na yan, ano yan, ano siya, light soy sauce. Hindi siya masyado maalat. Ayan, so hinubos ko na lang kasi unti na din yung laman nun. Ayan siya, nilagyan na natin ng soy sauce. Tapos mamaya, maglalagay ako ng unting suka din. Pagka ano na siya, pag malapit na maahunin. I mean, mga siguro 10 or 7 minutes bago siya ahunin. Yan, so hayaan natin yan kumulo-kulo yung ating manok hanggang sa maluto siya. Kasi ako guys, pag nagluluto ako, isinisure ko talaga na, lalo na mga karne ganyan, mga manok ganyan, gusto ko yung soft yung niya, yung ang laman niya pag kinain. So, niluluto ko yan ng gusto, kahit sa mga isda ganyan ang gusto ko. Ayoko yung medyo matigas yan. Kasi gusto ko talaga, mas masarap kasi pag soft yung laman ng isda man o manok man o ganyan. Pagka kinain siya. Kaya, pagka paksiw, naglalagay ako ng suka. Hindi masyado marami. Yan. So, lagyan natin ng unting water and then tatakpan na yan natin para para maluto siya ng husto. Kasi mamaya maglalagay pa tayo ng sitaw. So ayan, nilagyan natin ng unting water. So takpan na natin yan, hayaan natin na kumulo-kulo hanggang sa maluto siya ng husto. Kasi as usual, pangit din naman sa karne o sa manok dyan, na medyo half cook. Siyempre karne yan. Kaya ako talaga pag nagluto ako, makapakarne man o isda, ay niluluto ko yan ng husto. Mas gusto ko siya ng sakto-sakto or more than more than. So, ayan, maglalagay na tayo pala ng suka. Unti lang yung suka. Mas maigi unti kasi hindi siya masyado maasim. Ayan. Mas gusto ko yung sobrang, luto siya, mas higit siya sa cook. Hindi naman siya totally overcook. Gusto ko yung lampas lang siya sa sinasabing luto talaga. Kasi para soft yung laman ng manok or whatever dyan, isda o what. Yan, basta hindi na siya madurog. Yan. So, ilagay na natin ang sitaw kasi medyo luto na yung ating manok. Yan, kanina pa yan. So, medyo shortcut lang tong ating video. Kaya ganyan. So, lagay na natin sitaw. Marami tayong sitaw. Yan. Masarap ang sitaw. Pero hindi lang dapat sa kanya. Hindi lagi-lagi. Hindi lagi-lagi kumakain. Okay na, once a week. Ganyan. Pero minsan sa isang linggo, makadalawa kami nito. Pero ngayon, hindi na siya season ng string beans. Siguro. Kasi nga, pag pamalingki sa supermarket ay wala na siya. Wala na siyang box na patong-patong doon sa area ng mga gulay. Wala na siya, kaya siguro hindi siya season ng string beans. Kasi minsan pag nautusan ako ng amo na mamili ng mga kailanganin sa loob ng bahay, minsan ang dami doon. Kaya minsan napapakuha ako ng 3 tali. Pero yung tali kasi nila dito malalaki. Hindi siya kagaya sa Pilipinas na 5 piso or 10 piso ay medyo maliit. Dito ang lalaki. Pero parang 3 tali siya. Kulang-kulang siya 1 dinar. So it means 3 tali na sa 183 something. Ganyan. So, medyo mahal dito. Of course, to siya Middle East, mostly disyerto. Kaya, unti ang place dito na may mga talim na gulay. So, may area talaga. Ayan. So, kaya siguro medyo may kamahalan. Sa bagay, mahal naman talaga mga bilihin dito. Lalo na ako minsan, pag namili ako, parang iniisip ko, kino-convert ko na siya sa peso. Kaya, mas lalong iniisip ko na mahal. Of course naman, dahil nga, ayan, so nilagyan na natin ng ceiling green. Nahalo-halo natin yan, nilagyan ng ceiling green, tsaka green bell pepper. Tapos, ako kasi, kino-convert ko siya, lalo na yung sahod na, kino-convert ko sa peso. So, minsan napapaisip ko, ako yung mahal, ganyan. Kasi nga, napapaisip kayo ng ganyan, mahal ganyan, kasi yung sahod namin, hindi naman ganun kalakihan. Kaya, syempre, kino-convert. Tapos, ako kasi mahilig talaga ako magtipid.
Kaya gustong-gusto nga ata ako utusan ng amo ko mamalengke kasi yung kanila, ang laki ng halaga ng pag siya namili, mas malaki ang nababayaran niya. Eh ako kasi alam ko kasi ang laman ng ng kusina namin. Alam na alam ko kung anong kailanganin. Tsaka minsan kahit wala sa lista ko, pag nakita ko na kailangan to sa kusina ganyan o sa bahay, yan binibili ko. Unlike si amo, kung ano lang nakalista, eh, yun lang binibili niya. Of course naman minsan di ko na nililista yung mga bagay-bagay na pero pag ako namili ay kumpleto yan kasi nga lahat alam ko kung anong kailangan sa kusina, kailangan ng mga bata, yan, kailangan sa bahay, kaya siguro naisip niya nakakatipid siya sa akin. Siyempre, nanay tayo, kaya marunong tayo mag-budget ng mga kakailanganin, mga bibilihin, mga kailangan sa loob ng bahay. Kaya siguro ganun. Eh, siyempre, namamalingki dito sa amin noon, yung amo kong lalaki, eh, iba naman kasing lalaki mamili. Tapos alam ko kung anong mga kailanganin, lalo na pasukan ngayon. Alam ko kung anong mga gusto ng mga bata at ang kailangan at wala sa kusina. Hindi na ako namimili ng sobra-sobra kasi siya noong namimili, naglalagay pa kami dun sa pinaka-main na kusina ng mga agrad namin para sa sobra-sobra ba, tapos minsan, ayan, so, hindi namin minsan alam, nababawasan na doon, may niluluto, ganyan doon, kaya, hindi na ako namimili, sakto-sakto lang talaga binibili ko para para hindi na kami maglagay dun sa baba. Kasi ang baba, pang kabuuhan yan. Yung sa taas naman namin second floor, ay sa kanila lang yun. Yan. So, pag walang pagluto sa baba hindi gusto ng alaga namin. So, ako nagluluto ako ng para sa lunch nila. Kaya, alam na alam ko kung ano ang kailangan sa amin at hindi. Kaya sakto-sakto lang ako po bumili. Tapos kompleto pa. Ayan. So, yan ang ating menu for today guys. Adobong manok with string beans. Adobong manok with sitaw. Yan. Anyway, sa mga sa mga bago sa akin channel, please don't forget to subscribe, like and comment po, and para updated kayo sa next vlog ko o video ko, next recipe ko ay please hit the notification bell, choose all po, para manonotify kayo every time meron po akong upload. Yan. So, yan ang aming ulam for today. Yan. Adobong manok with string beans. Yan. Ulam namin. Iwas-iwas wag lang masyado kain ng beans dahil baka magka-arthritis tayo. Baka ma-trigger ang arthritis natin at sumakit yung ating mga tuhod at paa. Yan. Make a love shout out to all. Thank you so much. Hope you enjoy my video. My simple recipe guys. Mega love shout out to all. Thank you so much and see you.